Mga katambay, mga kababayan ko, magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Samahan niyo po muli ang inyong katambay, magkomentuhan po tayo mga kababayan. At umpisahan na po natin mga kababayan para po mahaba-haba ang ating komentuhan. Ito po, kung naalala niyo po mga katambay, di po ba, noong nakaraang mga araw lang po, lumabas po sa social media na talagang nananatili po ang First Lady sa United States of America, sa California po, mga tambay. At ito po ay nakita po ng ating mga kababayan na naninirahan po sa Estados Unidos. At pero po, mga tambay, pero po ang palasyo naman ay tigas naman po ang tanggi. At talagang fake news naman daw po dahil talaga daw po ang First Lady daw po ay talagang nasa Pilipinas at umatim pa raw po ito. At meron daw po inatinan pa ito, mga tambay, kaya nasa Pilipinas. At tingnan po natin mga tambay ang interview po sa isang secretary po ng USEC ng PCO na si Attorney Claire. Kung ano po ang sagot niya sa mga dahil po na-interview po ito ni Ted Filon tingnan po natin ang sagot niya kay Ted Filon. At tingnan po natin kung nagsasabi po ba siya ng totoo. Ang First Lady po ba talaga ay nasa Pilipinas? Dahil pati po kasi si Ted Filon hinahanap na rin po ang First Lady. Dahil nga po, ilang linggo nang hindi po nakikita ng tao ang First Lady. Ang nakakita lang po ay si Yusek Claire Castro lang po nakakita sa First Lady sa Pilipinas. Pero ang publiko, pati si Ted Filon ay hindi po nakikita ang First Lady. Panoorin po muna natin yung in-upload po ng ating mga kababayan sa United States na nakakita po sa First Lady. Panoorin po muna natin. Saka po natin pakinggan at panoorin yung interview po ni Ted Filon kay Attorney Claire Castro ng USEC ng PCO. Tingnan po natin mga kababayan. Teka, play ko lang po. Ayan. Yun. Andali lang po nag-upload. Yun. Gusto nyo ng scoop? Ayan, First Lady ng Pilipinas nandito sa Noy Beach. So, ayan. Ayan, nakatalikod. Ayan, di ba? Ayan. Scoop po. First Lady ng Pilipinas nandito. Sophia. Ayan. 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 First Lady ng Pilipinas nandito. Ayan. Diba? Melanie! Ayan. First Lady ng Pilipinas. Ayan. Up and close. And personal. Yan po mga tambay, ang First Lady po ng Pilipinas na sinasabi po ng ating kababayan ay nasa Amerika. Pero pakinggan naman po natin ang interview ni Ted Filon sa USEC po ng PCO na si Attorney Claire Castro. Kung paano naman po niya po idepensa at ipagtanggol po ang First Lady na nasa Pilipinas daw po. Pakinggan po natin. Ma'am, can you just Sandali lang po. clarify po? Kasi ito ngayon, napakadami na mga informasyon. Hinahanap si First Lady Lisa Araneta. Di po ba? Siguro nakaabot na sa inyo yan, di ba? Kung ano-ano ito. Nasaan ho ba ngayon ang unang ginang? Nasa Pilipinas po. Opo. Kasi dito ho ang claim nung mga pag binasa mo nga ito ma'am, di ba? Napakadami. Bakit daw po wala bang public ngayon mga activities o events ang unang ginang para po para po makita ng publiko na nasa Pilipinas and she's doing fine? Actually, Sir Ted, meron po siya naging affair Yung mga time na sinasabi mo na siya sa Pilipinas, alam ko po dumalo siya sa Girl Scout.
Girl Scouts of the Philippines na affair. So, doon naman po makikita po natin, maitatanong po kung talaga nagkaroon at pumunta ang unang ginang sa nasabing affair po ng Girl Scouts of the Philippines. Yun po yung pagkakaalam ko, Girl Scouts of the Philippines po yan. May affair po siya. Yung mga period po na sinasabing wala siya sa Pilipinas. Okay, pero as we speak now, the First Lady is in the country. Opo. Okay. Hindi po siya. Kahapon sa nangyari nga pong Ayan. hearing at Mga tambay, ayan, mismo po ang nagpatotoo po, ayon po sa kanyang salaysay, isa pong abogado, isang USEC, Undersecretary po ng PCO, ng First Lady daw po, ay nasa Pilipinas, wala raw po sa Estados Unidos. Kasi mismo si Ted Pailon, nagtataka na rin po yata, dahil hindi rin po nakikita po ang First Lady, mga tambay, na dati-dati po ay lagi pong laman ng mainstream media, laging laman po ng social media, mga tambay. Hindi po nawawala ang First Lady sa mainstream media at social media. At nakita rin po natin ang talagang tahasang sinabi po ng Attorney Claire Castro ng USEC ng PCO na ang First Lady raw po ay umatin pa ng Girl Scout in the Philippines, mga tambay. Mga kabayan, ang tanong po ng taong bayan, saan kaya ginanap ang Girl Scout in the Philippines? Sa Estados Unidos kaya? Mga tambay, doon kaya sa Long Beach, sa California? Kasi yung kuha po ay Long Beach po. California po yun, mga tambay. Sa Los Angeles, California, mga tambay. Long Beach. Mga kabayan, nakita nyo po, pati po ang pinag-atinan po ng First Lady na Girl Scout in the Philippines ay hindi kaya sa Estados Unidos umatin ang First Lady, mga tambay. Nakita niyo po, mga tambay, yung sinasabi ko nga po, mga kabayan, napakadali pong tapusin yung issue na yan. Kaya lang, bakit po nila ayaw nila ilabas, ayaw nila ipakita? Nandiyan po ang PTV4, napakadali pong mag-interview. Nahandyan po ang social media. At mismong nahandyan ang PCO, Undersecretary Claire Castro, na pwede niya interviewin. Pwede niya interviewin po ngayon ang First Lady. Siya mismo. Kahit recorded na in-interview niya sa Malacanang. Di ba? Bakit kaya? Hirap na hirap po. Di ba? Ilang linggo na po yan, mga tambay. Malapit na mag-isang buwan, hinahanap yan. Pero lagi pong pinasisinungalingan ng USEC ng PCO na si Attorney Claire, mga tambay. Nakakalungkot lang po. Hindi kaya may pinagtatakpan? May pinagtatakpan kaya ang pamahalaan dahil nga po sa issue ng pagkamatay ng bilyonaryo na kasama niya doon sa Amerika? Hindi kaya, mga kabayan? Nagtatanong lang po tayo, mga kabayan. Dahil nakita niyo po, itsura po, yung reaksyon ni Attorney Claire, iba ang reaksyon niya. Pagka ang tinatanong na, tinahanap ng First Lady, mga tambay. Bakit kaya ayaw pa nilang sabihin ng totoo? Bakit? Dahil ang issue ay droga? Droga daw po kasi ang issue eh. Yun daw po ang lumalabas. Ayaw na rin po mismo sa mga taga-Amerika. At lalong-lalo po kay Maharlika. Alam naman natin si Maharlika ay nasa Estados Unidos. Nasa Los Angeles, California. Si Maharlika. At alam na alam po nila ang galawan po ron. Mga tambay. Kaya po dito po, mga tambay, paano mo paniniwalaan ang isang pamahalaan na parang may itinatago sa bansa, may itinatago sa publiko, may itinatago sa sambayan ng Pilipino? Mga tambay. At sanay na sanay po yata, mga tambay. Kasi yan ang isipin ng mga Pilipino eh. Yan ang isipin natin. Social media na, technology na ang bansa. Wala na pong imposible po ngayon para po ang isang tao ay hindi mo makita. Dahil technology na. Pati po ang cellphone. Cellphone na lang po, napakadali pong ipakita at ipalabas ang isang First Lady. Kahit mismo ang First Lady, pwede niyang gawin sa cellphone niya. Pwede niya agad instant i-upload o pwede siyang mag-live. Hawak ang kanyang cellphone. Nasabihin niyang fake news kayo. Fake news ang mga Pilipino. Hindi totoo yan. Nandito ako. Kasama ko ang Girl Scout in the Philippines.
mga kabayan. Kaya nga po mga kabayan, paano paniniwalaan itong gobyerno na ito na napakarami itinatago sa bansa? You know? Di ba? First lady yan, hahanapin yan. Di ba? Kasi, paano hindi hahanapin ng taong bayan? May pumuputok na issue Kaya hahanapin siya sa bansa. Dahil merong nagpapakalat na issue na siya ay nasa Amerika at na-detain. Na-detain siya ron, hindi siya makauwi dahil nga po iniimbestigahan pa rin yung pagkamatay ng kasama niyang bilyonaryo ron. Si Tantoco. Di ba? Isang business tycoon. At ayon pa sa ating mga kababayan at ating subscribers, mayaman daw po ito. Dati daw po itong crony, ang pamilya nito. Crony daw po. Crony, ayon po sa ating mga kababayan at subscribers. Crony ng mga Marcos nung panahon po ng kanyang ama. Mayaman daw po ito. Mga kababayan, ano po? Ito po ba yung ginagawa pong pantatakip? Kaya po dinadala nila ang issue sa mga Duterte? Hindi kaya. Kaya po nila sapilitan. Kahit walang kahit po mali at talagang illegal ang pagkuha nila kay dating Pangulong Duterte para lang kaya mapagtakpan itong issue na ito, na issue ng droga sa pagkamatay daw po. Di umano. Ayon po yan sa mga taga-Amerika na nag-a-upload po ng video. Ito po kaya ang dahilan na isa pa rin kaya po nag-traitor sa bayan ang administrasyon po ng binagoong Pilipinas dahil para pagtakpan ang issue ng First Lady dahil sangkot ito sa sinasabi ni Maharlika na droga issue lalo sa pagkamatay ng businessman na si Tantoco. Totoo po kaya yon? Di ba? At ngayon po, ano po ang pinapuputok nila issue ngayon? Mga vlogger. Mga vlogger naman po pinag-uusapan sa TRICOM para mailayo ang issue. Dahil nga po, yan po ngayon ang pinag-uusapan. Yung issue po na illegal illegal at kidnapping ang ginawa, pag-aresto, at isinuko mo ang karapatan ng isang Pilipino sa banyaga, pinamigay mo. Yan ang mga issue ngayon para mapagtakpan ang issue ng First Lady hanggang ngayon. Bakit kaya? Kailangan muna makabalik ang First Lady? Pag nakabalik na ang First Lady, saka sila magsasalita na fake news kayo, na handito First Lady. Ang tanong, hanggang kailan kaya nila maitatago ang First Lady, mga kabayan? Hanggang kailan? Alam naman po natin ang batas sa Amerika ay nasusunod. Napaka-stricto po nila sa batas. Lalo-lalo po pagka droga. Dahil alam naman po natin, naglilinis din po ang Amerika ngayon sa droga at sa mga kriminal. Nililinis din po. Kaya nga po napakarami po nilang pinadideport. Lalo yung issue ng droga at mga kriminal. Pinababalik ng kanya-kanyang na iba-ibang bansa, kanya-kanyang bansa. Di ba? Kaya po kung totoo po ang totoo po ang mga issue at sinasabi ng ating mga kababayan, lalo si Maharlika, na nasa Estados Unidos at ang ating mga kababayan na concern po sila sa ating bansa. Di ba? Na talagang sila mismo ang nakasaksi ng buhay. Dalawang mata nila gamit ng kanilang mga gadget na talagang nahando ng First Lady. Pero pagdating dito sa Pilipinas, merong tayong undersecretary ng PCO na sa pangunguna po ni Claire Castro, na si Claire Castro po, mga tambay, si attorney. At meron din po sinabi dyan si Ka Eric. Ano po sabi ni Ka Eric dyan kay Attorney Claire? Isa daw po yan supporters o sumusuporta sa CPP, NP, NDF. Si Attorney Claire. Totoo kaya yon? May katotohanan kaya sinabi ni Ka Eric na supporters o sumusuporta o suportado ni Attorney Claire ang CPP, NP, NDF? Hindi kaya? May katotohanan kaya? Kasi yung isang Castro, umamin po yung isang Castro na sila po ay sumusuporta sa CPP, NP, NDF. Yung isang Castro na congressman na convicted ng child abuse hanggang ngayon hindi nakukulong. Samantalang yung walang kaso, walang conviction, katulad ni dating Pangulong Duterte, tinapon, pinakulong sa The Hague, Netherlands. Ganyan po katindi ang gobyerno natin ngayon. Yung merong kaso at conviction, malayang-malaya. Yung walang kaso sa ating bansa at walang conviction, ipinamigay sa banyaga. Ganyan po katindi. At ngayon po, yung First Lady naman po, ipinamigay po
ang dating Pangulong Duterte sa Banyaga, sa Netherlands. Ang First Lady naman po ay hindi naman po makauwi dahil nasa Amerika hanggang ngayon kung may katotohanan ito. Dahil sino po ang paniniwala natin? Ang isang USEC, Undersecretary Claire Castro, o ang mga kababayan natin na nakakita ng kanilang dalawang mata na nasa Long Beach, nung huling upload po ng ating kababayan, Long Beach, California. Sino po ang paniniwalaan natin? Yung may issue na taga-suporta o sumusuporta sa CPP, NPA, NDF, ayon kay Ka Eric, o yung mga Pilipino na naninirahan sa Amerika na naglabas po ng upload ng video ng First Lady na masayang-masaya pa, mga tambay. Enjoy na enjoy po sa Amerika ang First Lady. Enjoy na enjoy niya po ng napakatagal na ang Amerika, mga tambay. Kaya po, mga kabayan, lalabas at lalabas naman po katotohanan yan. Hindi naman po nila maitatago yan ng napakatagal. Napakatagal. Pati po ang media, mapapahiya po ang media, mga tambay, pagka po lumabas ang totoo. Kasi bakit ko po masasabing mapapahiya? Meron pong media sa California. Meron po doon, di ba? Gumagana po ang ABS-CBN media ron at marami pang media. May 7 pa, may 5 pa. At meron pang kung ano-anong media. Di ba? Bakit nananahimik sila? Bakit kaya? Tahimik din ang mga media sa issue na ito. Si Ted Filon lang po ang nagtanong. Naglakas loob na magtanong kay Yusek, si Ted Filon. Kaya lang, pinagmatigasan pa ni Yusek na nasa Pilipinas ang First Lady. Napaka-importante po kasi yan, mga tambay. Napaka-importante pong ungkatin at hanapin, lalo-lalo kung may issue. Kasi may namatay May issue ng matay. Yung namatay po ay totoo. Totoo pong may namatay Totoo pong may namatay. Kaya totoo pong may namatay sa Amerika. At ang tanong, yung namatay po ay kasama ng First Lady. Ang mabigat, ang issue ng pagkamatay ay meron daw pong kinalaman ng droga. Kaya yan ang pinakamabigat na detain, mga tambay. Talagang na-hold ang pag-uwi. You-hold po talaga ang pag-uwi niyan ng Amerika. Hindi po katulad sa Pilipinas yan. Sa Pilipinas kasi, kayang-kayang pagtakpan po ng isang USEC. Lahat, mga tambay. Kaya kayo po ang tatanungin ni Kamanong, ano po sa tingin nyo? Naniniwala po ba tayo, mga kababayan? Mga katambay, sa sinabi po ni Yusek na ang First Lady ay nakita na raw po sa Pilipinas at kasama pa raw po ang Girl Scout in the Philippines. Mga kababayan, sino kaya ang nagsasabi ng totoo? Ang mga taga-Amerika, taga-California, taga-Long Beach, o ang isang Attorney Claire na may issue po ayon kay Ka Eric na isa pong supporters ng CPP, NPA, NDF. May katotohanan kaya yan? Mga kabayan, bago po tayo magtapos, siyempre po, maraming salamat po sa mga biyayang pinagkakaloob po ng ating mga subscribers. Thank you po sa inyo, mga kabayan. Ito po, kila Kingston ng 123 ng Hong Kong, kay Telma Pasaw, thank you po. Kay Gina Ray, solid DDS ng Berlin, Germany. Jake Yahoo, 4531, Jasmine Channel, at Dan Rivero, at may pa-shoutout po siya sa kanyang CEO na si Michael Jean, at kay Humphrey Toribio ng Anchorage, Alaska. At syempre po, kay Bon Rosales ng France, John Sarip ng Amsterdam, Holland, Jonah Banks ng 1077, Milwaukee, Wisconsin, USA, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Ma'am LB Sermani ng North Miami, Florida, USA, Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, Trojanta 9828 ng Korea, Lopez Ivana ng Saitama, Japan, Librado Reyes 8529 ng California, USA, Danilo Basan Jr. ng Jubail, Saudi Arabia, Robert Papa, United Kingdom, 29 Narciso Esteban ng Bulacan, Reynaldo Pexon,
June De Jesus, 1221, Lee Chen, Ana Santos, Bon Rosales, at Benjamin Garduque, Pepito Cabiso, Donaldson Paras ng Canada, at LKD 459 ng Belgium, Hermogenes Maramag. Mga kababayan, shoutout po sa inyo at maraming salamat po sa mga biyayang pinagkakaloob nyo po sa inyong katambay, mga kababayan. Thank you po. At shoutout din po sa buong mundo na may Pilipino, mga kababayan nating OFW. Mag-iingat po kayo, ingatan nawa po kayo, mga kababayan. At shoutout din po sa ating bansa at sa buong bansa. Shoutout po, mga kababayan, sa ating pong mga kababayan. At syempre po, bago po tayo magtapos, maraming salamat po sa nakagusto po ng Tambayang Mga Kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At syempre po, lagi po natin na huwag kalimutan, mga tambay, na isama po natin sa panalangin ang pamilya Duterte, lalo-lalo po ang dating Pangulong Duterte, ang kanya pong kalusugan. At syempre po, maingatan po, mailayo po sa kapahamakan at makauwi po sa lalong mabilis sa ating bansa, mga tambay. Isama po natin sa dalangin. Maraming salamat po. Sa muli, paalam. Bye-bye.